Inaya ko yung mga angkan ko na umakyat kami dito sa bundok. Gabi na talaga kami nakarating dito. Hindi naman nakakatakot umakyat ng mga ganitong oras. Basta yung buong angkan ko yung kasama kong umakyat. Dito na din pala kami maghapunan at dito na din kami matutulog. Buti na lang talaga nakahuli kami ng isda sa palengke. Mukhang fresh pa naman kasi hindi pa pula yung mata. Sinugba na namin itong malaking pulang isda na to. Nagsugba din kami ng talong na fresh from the farm. Alam nyo bang inakyat pa namin yung isdang yan dito sa bundok? Pwede naman talaga namin tong gawin sa mansyon. Pero iba talaga sa pakiramdam kapag dito namin yan ginawa sa bundok ba. Nadurog na yung isda. Madami-dami din pala itong nadala naming isda. Yun nga lang, iba na yung amoy ba. Pero pwede pa din ito. Kaya pang pasarapin ni Madam yan. Halos umabot din ng isang kaldero. Sabi ko nga kay Papa maghiwa siya ng madaming ricados para bumango naman yung isdang lulutuin. Sabi ko nga lahat ng meron kaming ricados hiwain na niya. Habang itong si Madam, nililigo pa niya itong mga isdang to para mawala yung langsa lalo na yung amoy. Eto yung gusto ko kapag nagluluto ako dito sa bundok. Hindi mo na kailangan gumastos ng gasol. Makakatipid ka nga pero maubusan ka naman ng hininga. Pinasalang ko na kagad kay Papa. Ipapaksiw pala namin itong isda. Matik, bubuhusan mo yan ng isang boteng suka. Para umalat pa lalo, lagyan mo ng 1 kilong asin. Ewan ko na lang kung hindi pa to sasarap. Lalo pat kumpletong mga ricados na nilagay dito. Syempre, madami kaming panggatong dito sa bundok. Matik, maluluto kagad yan. O diba, hinango na kagad ng uncle ko. Pabilisang luto lang ba? May natira pang mga 10 pirasong isda, sinugba na din ni Madam. Pinaypayan na nga ni Madam para maluto kagad. Pero ang nangyari, mukhang masobrahan ata to sa luto. Sa kakapaypay mo dyan, Madam, sunog yung sinugba mo. Pero sa totoo lang, sanay na yung mga angkan ko kumain ng mga sunog. Pag si Madam talaga magbida-bida, hindi talaga pwedeng walang palpak. Wala na, sinunog na talaga ni Madam ng tuluyan tong mga isdang to. Kanina, sobrang putla pa yan. Ngayon, nangingitim na. Hindi na aabot ng 1 minuto, luto na kagad to. Ang importante, pwede pang makain. Tapos, yung talong na sinugba kanina, abay, pinasarap pa nila lalo. Ipinirito at nilagyan nila ng itlog. Parang tortang talong lang daw din to. Etong mga ganitong ulam, masarap na sa amin ito. Kaming mga angkan ko, wala kaming kaarte-arte talaga. Lalo pat dito kami sa bundok kumakain. Etong lahat ng to, lasang lechon lahat. Kain na tayo! Nay! Kain na tayo, Nay! Alas 10 na. Kain na tayo! Abay, mumukbangin na namin to. Kapag kainan na, alis to kagad tong mga angkan ko. Yun nga lang, sa sarap ng ulam namin, naubusan kami ng kanin. Kaya etong auntie ko, dali-daling nagsaing ng kanin. Mapapadami talaga kami ng lamon. Abay, napagod ba naman sa pag-akyat dito sa bundok? Buti na lang, meron kaming nilutong hilaw na saging dito. Masarap na din tong i-partner sa sinugbang isda. Nako, itong si Madam, malakas pa naman kumain ito. Kahit anong ulam namin dito sa bundok, abay, mapapadami talaga kami lahat ng kain. Lalo na pag sabay-sabay kaming kumakain ng mga angkan ko. Taob talaga yung 2 kalderong kanin. Tignan nyo, itong si Madam mukhang patay gutom na naman. Parang hindi nakakain ng mga 3 araw ba. Ang sarap din ng kain ng mga angkan ko. Kaya nga ang sarap tumira dito sa bundok kasi puro kain lang kami. Pero kung ikaw lang mag-isa kumain, nakakawalang gana talaga. Lalong sasarap din kapag sama-sama kaming kumakain ng mga angkan ko.